What's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Meron na naman tayong bibigyan dito ng reaksyon, no? Si Attorney Claire or si Yusik Claire mga kabayan. Na kung saan hindi ko alam mga kabayan kung paano niya ilulusot talaga itong administrasyon na to. Hindi ko alam kung paano niya gagawin yung pagbabalog-baluktutin mga kabayan, yung mga tuwid, no? Yan yung trabaho ngayon mga kabayan ng ating USEC, no? Ang unang binaluktot niyan mga kabayan, yung RA 1851, no? Kasi tayo yung mga nagko-question mga kabayan na bakit hindi sinunod yung Article 59 ng Rome Statute or nung ICC mga kabayan. So syempre, sumagot mga kabayan ang ating magaling na USEC, no, sa mga reporter. Ang sabi niya ay base dun sa ating constitution sa 1851, tapos sinabi niya mga kabayan, tapos pinutol niya. Hindi niya tinuloy kasi doon mga kabayan, kompleto. Dapat idaan mo muna sa ating sariling korte. Kung hindi inaaksyonan ng korte, sa kanyo ipadala, no? Doon sa ICC. Sus Mariusip mga kabayan, ano ga nangyayari na sa ating bansa? But anyway mga kabayan, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin, sa mga hindi pa, ayan, mag-subscribe kayo mga kabayan. At nakakatuwa lang, no? Yung mga comment nyo mga kabayan, talagang masasabi ko, no? Na iilan lang, no, yung mga against sa ating mga sinasabi mga kabayan. The rest talagang full support. Yun yung maganda mga kabayan, dahil dito pa lang sa social media, maliban sa akin, sa iba pang mga platform mga kabayan na sumusuporta sa ating dating Pangulo, yun yung iba mga kabayan na hindi naman, kumbaga, walang pakialam sa politics sa ating bansa mga kabayan, ngayon nakikialam na. At pabor sila mga kabayan na dapat si PRRD ay maibalik sa Pilipinas kasi mga kabayan, sala talaga ang ginawa ng administrasyon. But anyway mga kabayan, bago natin pag-usapan to si Claire, pakinggan muna natin, no, yung isang sundalo. Alam ko naman mga kabayan, iba sa inyo updated din, no. So pakinggan muna natin to mga kabayan. Kasi na-touch akong sobra mga kabayan dito sa sinabi na to ng sundalo na to mga kabayan. At talagang makaka-PI ito si General Torre. Pakinggan natin mga kabayan. Alam niyo guys, masakit isipin, no? Hmm. Nagkaroon tayo ng tunay na isang presidente. Isang bayani. Tama. Saludo kami, tatay. Nung kapanahonan, nung kami nasa serbisyo pa, Hmm. hindi namin nakamtan Grabe. yung sinasabing isang pagmamahal ng isang presidente. Laruan kami ng pagkapalan na lahat ng hukbong sandatang Pilipinas nung ikaw naging presidente. Tumaas ang sahod nila, lahat ay may pagpapahalaga. Pinahalagaan mo lahat ng sakit ng mga sundalo, pulis. Binigyan mo ng pansin. Totoo. Kaya napakapalad ng mga itong hukbong sandata ng Pilipinas. Ito mga kabayan, no, yung sa ating mga kaibigan dyan naman in uniform, makinig kayo sa sinasabi ni Sir, no? Ngayon mga kabayan, di ba't merong pinapakalat, no, ang administrasyon ngayon na dinagdagan mga kabayan ng allowance, no, ang ating mga men's in uniform. Pero napagtatanto nyo ba mga magagalang nating men's in uniform na baka kaya binawasan yung inyong kumbaga funds para sa modernization ay diyan din kinuha para ibigay sa inyo para maging allowance. 'Di ba para kayong ginigisa sa sarili nyong mantika mga kabayan. Tingnan ninyo, 'di ba pinakalat nila na magdadagdag ng allowance para sa ating mga men's in uniform itong administrasyon ni Bungit. Pero yung kanilang budget para sa modernization mga kabayan, tinapyasan, no? Ang galing talaga mga kabayan magpaikot nitong administrasyon na to. Pati yung para sa modernization ng ating mga kasundaluhan, tinapyasan nila at ngayon para makuha nila, no, yung loob siguro mga kabayan ng ating mga men's in uniform, ay dagdagan natin ng allowance. Yan yung naisip siguro nila mga kabayan, panakip butas, no? Sa nangyayari ngayon kasi napakarami mga kabayan ang nagre-resign na men's in uniform. Makikita nyo yan sa kahit anong platform ng social media. At talagang yung iba hindi na lang nagsasabi mga kabayan ng katulad nito ni Sir at katulad nung isang nasampahan ng kaso ng inciting to sedition. Marami mga kabayan na kumbaga talagang meron nga rin ako isang sinusubaybayang pulis na vlogger mga kabayan. Yun, nag-resign na rin yun, 'di ba?
Naubos mga kabayan ang mga matitinong pulis natin. O tuloy. Pinas na nakatikim sa'yo Mm. ng mataas na sweldo. Hindi katulad namin noon. Libre lang ang kabaong namin sa mga presidenteng nagdaan. Grabe. Dito, Meron pa nga nun mga kabayan na mga, kasi meron tayong mga kamag-anak no, na nagsiservisyo din sa ating bayan mga kabayan, na naranasan nila na sa sweldo nila kinukuha yung pambili ng sapatos mga kabayan kasi kulang no, wala, kulang ang subsidiya ng gobyerno para sa ating mga kasundaluhan. Panahon niya tayo mga kabayan ni Ninoy, yan, panahon ni Ninoy, pati mga kabayan pantalon. Kita mo, sariling gastos nila, binabawas pa nila sa kanilang sariling sweldo, mga kabayan, na nung panahon na yun, napakaliit ng sweldo nila. Buti nga dumating si PRRD at kahit papano, mga kabayan, nalip up yung moral ng ating mga kapulisan, nadagdagan ng mga gamit. Kung maaalala nyo, yung si PRRD umattend sa isang parang United Nation forum, no, na kung saan doon meron siyang nakikipag-usap siya sa mga leader ng bansa, kay Putin, sa China, at sa lahat ng leader mga kabayan, na bibili siya sa Canada, bibili ng mga gamit no na para sa ating mga AFP. Napanood ko yan, hanapin ko mga kabayan yung video na yon at i-upload din natin dito. Tuloy natin mga kabayan to ilalabas ko ang sama ng loob ko. Bilang First Lieutenant, Grabe. First Regimen 102. Masakit sa amin na kumbaga hindi patas ang pagpatakbo ng presidente. Pero sa'yo, napakaswerte nila. Napakaswerte ng sandatang ng Pilipinas. Nabigyan mo sila ng proteksyon, mataas na sahod, kompleto benepisyo. Noon kami, panahon ni Gloria Macapagal, kay Erap, Sama ng kay loob Ramos, ni, ano? hindi namin natitikman o yan, Tatay Digong. Sama ng loob Ilang ni sir. panggera ang malalampasan o namin para tumaas ang ranggo, para ano? Nasaan kami ngayon? Kaya, dapat, sundalo PNP, mahalin nyo ang presidente nagpahalaga sa inyo. Pero nung ginawa nyo, binaboy nyo, binastos mo, ikaw General Torre, putang ina mo, you are goddammit, you are PNP General, putang ina ka! Nakuha mo, sir, ang aking gustong sabihin dyan sa ating napakagaling na general. Nakuha mo ang gusto kong sabihin. Sir, maraming salamat, no? At alam niyo mga kabayan, tayo hindi nagmumura ng ganyang katindi dito sa ating channel kasi syempre mga kabayan, medyo nag-iingat tayo sa mga ganyan, pero gusto ko tong sinabi na to ni sir. Hindi kita kilala kahit ilang star pa yung nasa dibdib mo. Wala kang nagawa, wala kang kwentang klaseng mineral. Hindi ka naman sa kumbatan eh. Tang ina mo, bubo mo. General Torre, putang ina mo, napakabastos mong PNP General. Nako, mga kabayan, talagang grabe ang galit ni sir. Grabe mga kabayan ang galit ni sir, no? Dito sa nangyayari ngayon. Kasi talaga naman mga kabayan, na hindi mamaliban sa mga men's in uniform natin. Sa atin na lang mga normal na Pilipino mga kabayan, napakalaki ng nagawa ng dating Pangulo natin. Kaya nga, mga kabayan, minsan nagigilty rin ako pagka napapanood ko yung mga napakagandang mga sinasabi ni PRRD para sa bansa natin, para sa ating mga Pilipino at sa susunod na generation. Nagigilty rin ako mga kabayan dahil wala tayong magawa, no? Wala tayong magawa na kumbaga, ginawa niya mga kabayan, no? Yung ikabubuti nating mga Pilipino sa ating bansa, mga kabayan. Tapos ito pa, yung naging resulta, no? Na noon, mga kabayan, ayaw niyang maging pangulo, ayaw niyang tumakbo, pinilit-pilit nating mga Pilipino. Kaya nadadama ko to mga kabayan si sir. But anyway, bago tayo madala dyan sa sinasabi ni sir, i-play muna natin tong kay Soljen, mga kabayan. Pakinggan natin to. Kasi isa pa rin to mga kabayan na kumbaga masasabi natin na may paninindigan. Yung iba sa inyo
medyo nainis dito kay Soljen, kay Guevara mga kabayan, kasi doon sa about sa PhilHealth na pinagtatanggol mga kabayan, 'di ba? Wag niyo sabihin hindi kayo nagagalit dito nung panahon na humarap to sa Supreme Court. 'Di ba? Na pinagtatanggol yung mga sangkot sa PhilHealth. Tuloy natin. Okay, Pangulong Marcos Jr. kung mananatili pa sa pwesto si Solicitor General Menardo Guevara. Ito'y kasunod na rin ang paghahain niya ng manifestation ng Office of the Solicitor General na hindi na siya mag-aabogado ang tanggapan para sa gobyerno sa petition for habeas corpus na inihain po ito ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Weng de la Fuente sa balita. Ipinaubaya ni Solicitor General Menardo Guevara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung tatanggalin siya sa pwesto. Ito ang mensaheng tugon ni Soljen Guevara sa Net25 News sa harap ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto matapos sabihin sa Korte Supremo na hindi mag-aabogado ang Office of the Solicitor General o OSG para sa gobyerno sa issue ng writ of habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi Kasi mga kabayan, alam ninyo, itong ginawang desisyon na to ni Solicitor General Guevara mga kabayan, kumbaga, parang sampal to sa administrasyon ni Bungit mga kabayan. Kasi yung mga bata niya ayaw ipagtanggol nito ni Soljen, 'di ba? Kasi mga kabayan, for sure, no? Kasi ito si Soljen noon, 'di ba? Sinabihan na to ni Attorney Panelo, 'di ba? About dyan sa ICC na yan. So, siyempre, may idea na yan, mga kabayan. At nung panahon ni PRD, di ba, nandyan din sa kabinet ni PRRD yan, si Guevara. So, may maraming idea din yan. At alam na rin siguro ni Soljen na lintik, pag pinagtanggol ko tong mga to, parang, hindi tayo mananalo dito kasi wala na nga tayo sa ICC, mga kabayan. si Guevara na sagutin kung ipinabatid niya kay Pangulong Marcos ang desisyon ng OSG sa issue. Sa hiwalay na mensahe ni Guevara sa media, sinabi nitong hindi lang abogado ng gobyerno ang OSG, kundi tagapagtanggol sa interes ng publiko. Yan yung tama mga kabayan. Pagka alam mong mali, wag mo nang itutuloy. Wag kang gumaya kay Claire Castro na hindi klarado lahat ng pinapaliwanag. 'Di ba? Yung baluktot gusto niyang ituwid. Yan yung gusto natin mga kabayan na mga naglilingkod sa ating mga Pilipino. 'Di ba? Kasi pinasusweldo yan ng mga Pilipino. Tama lang na sa mga Pilipino maglingkod. Hindi diyan kay Marcos Jr. na ngayon lang natin na mga kabayan, ang Pilipinas ngayon ay bangag na mga kabayan. Dahil sa pamumuno nito, pati ibang lahi mga kabayan hindi na nirerespeto ang ating Pangulo. Sinabi pa ni Guevara na paninindigan ng OSG ang posisyon, sino man ang personalidad na sangkot. Tama. Pinabura naman ni dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, at tumatayuring abogado sa writ of habeas petition ng mga Duterte na tama lamang ang naging desisyon ni Soljen Guevara. Bilang abogado ng gobyerno, sinabi ni Panelo na pinag-aralan ni Guevara ang issue ng kaso sa Yan. ICC, gayon din ang naunang posisyon ng gobyerno at ng Pangulo na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Tama. Ang trabaho naman ng abogado ng gobyerno, and for that matter, lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, pangalagaan mo ang interes ng bansa, ng mga mamamayan, at magsilbi ka sa kanila ng buong katotohanan at katapatan. Ginagawa niya lang yon. Kasi pag hindi niya gawin yon, mapapasama siya. Enabler siya. Para naman kay Tama yon mga kabayan. Tama ang ginawa ni Soljen. Kaya yung iba sa inyo dito, wag na kayong magagalit kay Soljen, no? Kung ipinagtanggol niya yung sa PhilHealth mga kabayan. Kita ninyo, nahihirapan siya din doon ipagtangkol. Napag-isip, di ba nasabi ko yon mga kabayan? Kung maaalala ninyo yung mga updated sa ating mga videos na ina-upload dito, sinabi ko na pagkatapos nitong issue na to, na pagharap dyan ni Soljen sa PhilHealth sa Supreme Court, for sure mga kabayan, wala nang susunod dyan. At siguradong magre-resign yan mga kabayan.
Kita ninyo, 'di ba? Nagdilang ano tayo, nagdilang kumbaga nagdilang anghel tayo mga kabayan kasi masisira ang pangalan dito ni Guevara mga kabayan. Pag ipinagpatuloy niya pa na suportahan tong administrasyon na to. No, kaya para hindi na lang masamang pakinggan mga kabayan na siya magbibitiw, ipapaubayan niya na lang sa kamay ni Bungit ang magiging desisyon. Na which is sinasabi na ng mga kasamahan nila na hindi ka sumusunod sa gustong mangyari ng administrasyon, mag-resign ka. So, hindi gano'n ang gagawin niya. Hintayin na lang niya na yung mismong administrasyon, mga kabayan, ang magano. Sa dati Duterte. Nagsalita na to si habang nasa biyahe. si Claire. Kaya, yung mismong administrasyon na, mga kabayan, ang kumbaga, magdesisyon, diba? Kasi masisira ang pangalan ni Guevara, mga kabayan, pagka pinagpatuloy niya na sumuporta dyan sa administrasyon. But anyway, pakinggan natin tong isang lawyer na to, mga kabayan, si Claire. No, medyo sumasarap ang usapan natin dito mga kabayan. Ito'y pahiya din, no? Pahiya din to mga kabayan sa press briefing na yan, no? Pakinggan natin mga kabayan. Nang sa ganun mas maliwanag yung ating usapan dito. Hanapin muna natin yung yung mismong nagtatanong. Asa na 'yon? Ito. Ang ganda dito ng tanong At pagbibigay posible na freeze ng Ayan. ma'am, isa bahagi daw ng reparation sa mga biktima ng crimes against humanity ay yung pag-freeze ng assets ng akusado pag nahatulan at Mga kabayan, pakinggan yung mabuti ha. Ang isasagot dito ng ating magaling na Yusek, mga kabayan. pagbibigay posible na reparation sa mga biktima. Hmm. Sakali magkaroon po ng request for asset freeze, will the government comply with the ICC request? Okay. Malamang ito po ay ituturo natin sa AMLAC. Tandaan po natin, kapag may kaso po ng plunder, isasantabi ko muna po yung ICC. When it comes to freezing of assets, meron na pong isampang kaso si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo. Dapat noon pa lang po sana inaralan ng AMLAC kung dapat i-freeze because the case is plunder. Okay, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. Kita mo mga kabayan, no? Ganyan na ganyan din mga kabayan ang sagot ni Bungit, no? About dun sa warrant of arrest ni PRRD galing ICC, pinadaan natin sa Interpol para sa ganon, hindi lumabas na mismong galing sa ICC. Pero ang kalalabasan pa rin, mismong ICC pa rin mga kabayan na nag-issue. 'Di ba? Kita mo to si Claire. Totally Claire. Doesn't this amount to cooperation with the ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung Talaga, guys. kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. It doesn't matter if the request comes from the ICC whose jurisdiction we do not recognize. Yes. Because dapat natin ibigay kung anong dapat na maibigay na hustisya. Sus Mariosep mga kabayan. Di ganun din mga kabayan ang nilabasan noon, 'di ba? Nagaling pa rin mga kabayan sa ICC yung order at sumunod ka. Ano ba naman Claire? Tapos tanggi kayo na wala tayo sa ICC, di na tayo member na. Nako mga kabayan. Ano nga nangyari dito sa mga Alipores si Bungit at ganito mga sumagot mga kabayan? Kaya yung interviewer yung reporter ng GMA, di ba hindi na nga tayo membro ng ICC? Kita nyo mga kabayan, kahit yung reporter, no, na si Jiggy Manigat ba yan mga kabayan? Di ba, nahihirap. Ano ba? Saan bang planeta to si Claire nanggaling at ganito ang mga sagot nito? Sus mga kabayan, ayan, medyo humaba ang ating video. But anyway, no, I hope mga kabayan na maging klaro tayo at mag-ingat tayo mga kabayan sa mga pinag-share natin na videos. Lalo pat kung ang source mga kabayan ay unknown. Nako, mahirap yan mga kabayan kasi baka tayo madali ng fake news dyan. Ngayon mga kabayan, ang hinahunting ng administrasyon na to ay mga vlogger, no? At yung mga nag-share ng sinasabi nilang fake news, no? Mag-ingat kayo mga kabayan at alam niyo ang gobyerno na to ay talagang gusto nilang sakalin. Ang nakakapagtaka lang dyan mga kabayan ay bakit mga vlogger lang ang inaano nitong gobyerno na to. Kamusta naman mga kabayan yung mga mainstream media, katulad na lang mga kabayan nag-post ng hindi man lang nila binerify na yung mga picture pala doon, buhay pa yung sinasabing na
napatay sa sa AJK. 'Di ba? Yung mga hindi naman kasama sa AJK, pinost din ng mga yan ng mainstream media, 'di ba mga kabayan? Fake news 'yon. Kita nyo, may mga naglalabasan sa mga Facebook, TikTok na inaamin nila na ako yan, buhay ako, bakit nyo ako pinatay? 'Di ba? Meron pang isang Bisaya, mga kabayan na nandun, na buhay, pinangangalandakang patay na. So, siya, sige na mga kabayan, maraming salamat sa inyong pagantabay dito sa ating video. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, at mga kabayan, ilang days na lang, malalaman na. Huwag nyo kakalimutan ang Team Suka natin, mga kabayan. At yan ay kasama si Dr. Mata. Kasama niyan, mga kabayan. Huwag nyong kakalimutan si Dr. Mata. Wala lang dito sa poster natin, pero dapat lahat, mga kabayan, mas maganda solid, yung ating iboboto. Kasi pagka watak-watak, mga kabayan, magulo yung mga yan, katulad ngayon na nangyayari sa ating gobyerno. So, Diyos muna, mga kabayan. See you sa susunod na video. Ingat kayo palagi at panalangin natin na si PRRD ay maabsuelto dyan sa kapalpakang pag-aresto or pag-kidnap kay PRRD. At Diyos muna, mga kabayan. See you sa susunod na video. Ingat kayo palagi. Mabuhay kayong lahat.